Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 37. Lumang Tipan. Job Kapitulo 38, Job Kapitulo 39, Job Kapitulo 40 versikulo 1 hanggang 2. Pagkatapos tinawag ni Yahweh si Job sa malakas na bagyo at sinabi, "Sino itong nagdadala ng kadiliman sa aking mga plano sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Talian mo ang iyong baywang gaya ng isang lalaki dahil magtatanong ako sa iyo, at kailangan mo akong sagutin. Nasaan ka nang inilatag ko ang pundasyon ng mundo? Sabihin mo sa akin, kung mayroon kang labis na kaunawan. Sino ang nakaalam ng lawak nito? Sabihin mo sa akin, kung alam mo. Sino ang nagunat ng panukat dito? Saan nakalatag ang mga pundasyon nito? Sino ang naglatag ng mga panulokang bato nito nang magkakasamang kumanta ang mga bituin sa umaga at sumigaw sa galak ang lahat ng mga anak ng Diyos? Sino ang nagsara ng dagat gamit ang pinto kapag bumubulwak ito, na parang lumabas sa sinapupunan ng ginawa ko ang mga ulap bilang damit nito, at makapal na kadiliman bilang mga bigkis nito? Iyon ay noong nilagyan ko ng tanda ang hangganan ng dagat, at naglagay ako ng mga rehas at mga pinto. At nang sinabi ko dito, maaari kang pumunta hanggang dito, pero hanggang dito lamang, dito ko ilalagay ang hangganan ng pagmamalaki ng iyong mga alon. Binuksan mo na ba, buhat noong nagsimula ang iyong mga araw, na magbigay ng utos na magsimula ang umaga, at idulot ang bukang liwayway na malaman ang lugar nito sa takbo ng mundo, para mahawakan nito ang mga dako ng mundo para yanijin ang mga masasamang tao. Nagbago ang anyo ng mundo gaya ng luwad na nagbabago sa ilalim ng tatak, nangingibabaw ang lahat ng naroroon gaya ng mga tiklop na piraso ng damit. Mula sa masasamang tao ang kanilang liwanag ay kinuha, sinira ang nakataas nilang braso. Nakapunta ka na ba sa mga pinagmumula ng tubig sa dagat? Nakapaglakad ka na ba sa pinakamababang bahagi ng kailaliman? Naipakita na ba sa iyo ang tarangkahan ng kamatayan? Nakita mo na ba ang mga tarangkahan ng anino ng kamatayan? Naintindihan mo ba ang kalawakan ng mundo? Sabihin mo sa akin, kung alam mo ang lahat ng ito. Nasaan ang daan patungo sa kinalalagyan ng liwanag para sa kadiliman? Saan ito nakalagay? Kaya mo bang dalahin ang liwanag at kadiliman sa kanilang pinagtatrabahuhan? Kaya mo bang hanapin ang pabalik sa bahay nila? Siguradong alam mo, dahil pinanganak ka roon, ang bilang ng iyong mga araw ay napakahaba. Nakapasok ka na ba sa mga imbakan ng nyebe, o nakita mo na ba ang mga imbakan ng yelo, ang mga bagay na itinatago kung ito ay para sa panahon ng kaguluhan, para sa araw ng labanan at digmaan? Saang daanan binabahagi ang mga kidlat o saan kinakalat ang mga hangin mula sa silangan para sa buong mundo? Sino ang gumawa ng mga agusan ng mga pagbaha ng ulan, o sino ang gumawa ng mga daanan ng mga dagendong ng kulog? Para idulot ito na umulan sa mga lupain kung saan walang tao ang nabubuhay, at sa ilang, kung saan walang ni isang tao, para matugunan ang mga pangangailangan ng baog at malungkot na mga rehiyon, at para pasibulin ang sariwang damo? May ama ba ang ulan? Sino ang nagbunga ng mga patak ng hamog? Kaninong sinapupunan galing ang yelo? Sino ang nagsilang ng puting hamog ng yelo mula sa himpapawid? Tinago ng mga tubig ang kanilang mga sarili at naging gaya ng bato, tumigas ang ibabaw ng kailaliman. Kaya mo bang ikandado ang mga kadena sa Pleiades, o kalagan ang mga tali ng Orion? Kaya mo bang patnubayan ang mga bituin para lumitaw sa kanilang nararapat na mga panahon? Kaya mo bang patnubayan ang oso sa kanyang mga anak? Alam mo ba ang mga batas sa himpapawid? Kaya mo bang ipatupad ang batas ng himpapawid sa mundo? Kaya mo bang sumigaw sa mga ulap para masaganang bumuhos ang ulan sa iyo? Kaya mo bang ipadala ang mga kidlat para makalabas sila, na sasabihin nila sa iyo, narito na kami? Sino ang naglagay ng karunungan sa mga ulap o nagbigay ng pangunawa sa mga ambon? Sino ang makabibilang ng mga ulap sa pamamagitan ng kanyang kahusayan? Sino ang kayang magbuhos ng tubig sa himpapawid kapag nagsama-sama ang maraming alikabok at nagkumpulan ng magkakasama ang tipak ng lupa?
Kaya mo bang maghanap ng biktima para sa babaeng leon o pawiin ang gutom ng mga batang leon kapag yumuyukyuk sila sa kanilang mga lungga at nakahigang naghihintay sa kanilang taguan? Sino ang nagbibigay ng biktima sa mga uwak kapag umiiyak ang mga batang uwak sa Diyos at sumusuray dahil sa kakulangan ng pagkain? Alam mo ba kung anong panahon ipinapanganak ng ligaw na kambing sa mga bato ang kanyang anak? Kaya mo bang pagmasdan ng mga USA habang ipinapanganak nila ang mga batang USA? Kaya mo bang bilangin ang mga buwan na sila ay nagbubuntis? Alam mo ba ang panahon na kanilang dinadala ang kanilang mga anak? Yumuyukod sila at pinapanganak ang kanilang anak at pagkatapos winawakasan nila ang kanilang mga sakit sa panganganak. Ang kanilang mga anak ay lumalakas at lumalaki sa mga damuhan, lumalabas sila at hindi na bumabalik muli. Sino ang nagpalaya sa ligaw na asno? Sino ang nagkalag sa mga gapos ng mabilis na asno? Na ang tahanan ay ginawa ko sa Araba, ang kanyang bahay sa asin na lupain? Tumatawa siya nang may panghahamak sa mga ingay sa lungsod, hindi niya naririnig ang mga sigaw ng kutsero. Gumagala siya sa mga bundok bilang kanyang pastulan, doon siya humahanap ng mga luntiang halaman para kainin. Masaya bang maglilingkod sa iyo ang mabangis na toro? Pahihintulutan niya bang manatili sa iyong sabsaban? Gamit ang lubid, kaya mo bang pasunurin ang mabangis na toro para mag-araro ng mga toddling? Susuyurin niya ba ang mga lambak para sa iyo? Magtitiwala ka ba sa kanya dahil kahanga-hanga ang kanyang lakas? Iiwan mo ba sa kanya para gawin ang iyong tungkulin? Aasahan mo ba siyang dadalhin sa bahay ang iyong butil na titipunin para sa iyong giikan? Ang mga pakpak ng ostrich ay nagmamalaking puma pagaspas, pero sila ba ang mga pakpak at balahibo ng pag-ibig? Dahil iniiwan niya ang kanyang mga itlog sa lupa, at hinahayaan niyang malamlimin sila sa alikabok, nalilimutan niyang maaari silang madurog ng paa o maapakan ng isang mabangis na hayop. Magaspang ang kanyang pakikitungo sa kanila na parang sila ay hindi kanya, hindi siya natatakot na ang kanyang hirap ay mawalan ng kabuluhan, dahil pinagkaaitan siya ng Diyos ng karunungan at hindi siya binigyan ng anumang pangunawa. Kapag mabilis siyang tumatakbo, tumatawa siya sa panlilibak sa kabayo at sa sakay nito. Binigyan mo ba ng lakas ang kabayo? Dinamitan mo ba ang leeg niya ng kanyang malambot na buhok? Napatalon mo na ba siya na parang balang? Ang katanyagan ng kanyang pagsanggal ay nakakatakot. Yumayabag siya sa kapangyarihan at nagagalak sa kanyang kalakasan, tumatakbo siya ng mabilis para salubungin ang mga sandata. Kinukutya niya ang takot at hindi nasisiraan ng loob, hindi siya umaatres sa espada. Ang suksukan ng mga palaso ay kumakalampag sa kanyang tagiliran, kasama ang kumikintab na sibat at diabilen. Nilulunok niya ang lupa ng may bagsik at matinding galit, sa tunog ng trumpeta, hindi siya makatayo sa isang lugar. Tuwing tutunog ang trumpeta, sinasabi niyang, aha, naamoy niya ang labanan sa malayo, ang dumadagundong na mga sigaw ng mga commander at mga hiyawan. Sa pamamagitan ba ng karunungan mo nakakalipad ang lawin, na inuunat niya ang kanyang mga pakpak papuntang timog? Sa mga utos mo ba umaakyat ang agila at gumagawa ng kanyang pugad sa matataas na lugar? Naninirahan siya sa mga bangin at ginagawa ang kanyang tahanan sa mga tuktok ng mga bangin, isang matibay na tanggulan. Mula roon naghahanap siya ng mga biktima, nakikita sila ng kanyang mga mata mula sa malayo. Ang kanyang anak ay umiinom din ng dugo, kung nasaan ang mga taong pinatay, naroon siya. Patuloy na kinausap ni Yahweh si Job, sinabi niya, dapat bang itama ang makapangyarihan ng sino mang naghahangad na magbatikos? Siya na nakikipagtalo sa Diyos, hayaan siyang sumagot. Patuloy na kinausap ni Yahweh si Job, sinabi niya, dapat bang itama ang makapangyarihan ng sino mang naghahangad na magbatikos? Siya na nakikipagtalo sa Diyos, hayaan siyang sumagot. Bagong Tipan, Matthew 24:32-51, Matthew 25:1-13. Pag-aralan ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag nananariwa na ang mga sanga at nagdadahon na ito, alam na ninyo na malapit na ang tag-araw.
Gayon din naman, kung makikita ninyo ang lahat ng mga ito, dapat malaman ninyo na malapit na siya, nasa tarangkahan na. Totoo itong sinasabi ko sa inyo, ang salinlahing ito ay hindi lilipas hanggang mangyari ang lahat ng ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi kailanman lilipas. Pag-aralan ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag nananariwan na ang mga sanga at nagdadahon na ito, alam na ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kung makikita ninyo ang lahat ng mga ito, dapat malaman ninyo na malapit na siya, nasa tarangkahan na. Totoo itong sinasabi ko sa inyo, ang salinlahing ito ay hindi lilipas hanggang mangyari ang lahat ng ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi kailanman lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, tanging ang ama lamang. Katulad sa kapanahunan ni Noe, ganoon din ang pagparito ng anak ng Diyos. Dahil katulad sa mga araw bago ang baha, sila ay nagkainan at nag-inuman, nag-aasawa at pinahintulutan ang mga anak nila na mag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa arka, at wala silang kaalam-alam hanggang sa dumating ang baha at kinuha silang lahat, ganoon din sa pagparito ng anak ng tao. Sa panahong iyon ay may 2 tao na nasa bukid, ang isa ay kukunin at ang isa naman ay may iwan. 2 babae ang nagigiling sa hilingen, ang isa ay kukunin at ang isa naman ay maiiwanan. Kaya magbantay kayo, dahil hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit alamin ninyo ito, kung alam lang sana ng amo ng tahanan kung anong oras darating ang magnanakaw, nagbantay sana siya at hindi niya hinayaang mapasukan ang kanyang bahay. Kaya kailangang maghanda kayo, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya sino ang matapat, matalino na utusan na pinagkatiwalaan ng kanyang amo sa kanyang sambahayan, upang magbigay ng kanilang pagkain sa tamang panahon? Pinagpala ang utusan na iyon, na maratna ng kanyang among gumagawa nito sa kanyang pagdating. Totoo itong sinasabi ko sa inyo na ipamamahala ng amo sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung may masamang utusan na magsasabi sa puso niya, nantala ang aking amo, at nagsimulang mamalo ng kapwa niyang utusan, at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing-ero, darating ang amo ng bahay na iyon sa araw na hindi inaasahan ng utusan, sa oras na hindi niya alam. Hahatiin siya sa 2 ng kanyang amo at gagawin ng kanyang kapalaran katulad ng sasapitin ng mga mapagkunwari, kung saan mayroong pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ang kaharian ng langit ay magiging katulad ng 10 birhen na nagdala ng kanilang mga ilawan at pumuntang sa malubong sa lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay handgal at ang 5 ay matatalino. Sapagkat noong dinala ng 5 handgal na birhen ang kanilang mga ilawan, hindi sila nagdala ng karagdagang langis. Ngunit yung 5 matatalinong birhen ay nagdala ng mga langis sa lalagyan kasama ng kanilang ilawan. Ngayon habang naantala ang lalaking ikakasal, lahat sila ay inantok at nakatulog. Ngunit noong hitang gabi na ay may sumigaw, tingnan ninyo ang lalaking ikakasal. Pumunta na kayo at salubungin siya. Kaya't tumayo ang lahat ng mga birhen at inayos ang kanilang mga ilawan. Sabi ng mga handgal sa mga matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nauubusan na ang aming ilawan. Ngunit sumagot at sinabi ng mga matatalino, dahil hindi na sapat ang mga ito para sa amin at sa inyo, pumunta na lang kayo doon sa mga nagbebenta at bumili kayo para sa inyong mga sarili. Habang umalis sila upang bumili, dumating ang lalaking ikakasal at ang mga nakahanda na ay sumama sa kanya sa handaan ng kasal at isinara ang pintuan. Pagkatapos nito ang ibang mga birhen ay dumating din at nagsabi, Panginoon, Panginoon, pagbuksan ninyo kami. Ngunit sumagot siya at nagsabi, Totoo itong sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Kaya kailangan kayong magbantay, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras. Pagkatapos nito ang ibang mga birhen ay dumating din at nagsabi, Panginoon, Panginoon, pagbuksan ninyo kami.
Ngunit sumagot siya at nagsabi, totoo itong sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Kaya kailangan kayong magbantay, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras. Mga awit, Psalm 18:37-42. Hinabol ko ang aking mga kaaway at hinuli ko sila, hindi ako tumalikod hanggat hindi sila nawawasak. Hinambalos ko sila hanggat hindi na nila kayang bumangon, bumagsak sila sa ilalim ng aking paanan. Dahil binigyan mo ako ng lakas tulad ng sinturon para sa digmaan, inilagay mo ako sa ilalim ng mga nag-aalsa laban sa akin. Ibinigay mo sa akin ang batok ng aking mga kaaway, nilipol ko lahat ng namumuhi sa akin. Hinabol ko ang aking mga kaaway at hinuli ko sila, hindi ako tumalikod hanggat hindi sila nawawasak. Hinambalos ko sila hanggat hindi na nila kayang bumangon, bumagsak sila sa ilalim ng aking paanan. Dahil binigyan mo ako ng lakas tulad ng sinturon para sa digmaan, inilagay mo ako sa ilalim ng mga nag-aalsa laban sa akin. Ibinigay mo sa akin ang batok ng aking mga kaaway, nilipol ko lahat ng namumuhi sa akin. Humingi sila ng tulong pero walang sumagip sa kanila, tumawag sila kay Yahweh, pero hindi niya sila pinakinggan. Dinurog ko sila tulad ng alikabok sa hangin, itinapon ko sila tulad ng putik sa kalsada. Humingi sila ng tulong pero walang sumagip sa kanila, tumawag sila kay Yahweh, pero hindi niya sila pinakinggan. Dinurog ko sila tulad ng alikabok sa hangin, itinapon ko sila tulad ng putik sa kalsada. Maaway naming Ama, salamat po sa inyo sa pagtatakda ng mga hangganan na nagpoprotekta sa amin at gumagabay sa amin tungo sa masaganang buhay. Habang naririnig namin ang talinghaga ng maghahasik at ang turo ni Jesus tungkol sa espiritual na pamilya, tulungan po ninyo kaming maging mabuting lupa na tumatanggap ng inyong salita at nagbubunga ng sagana. Bigyan po ninyo kami ng mga tainga na makarinig at mga mata na makakita ng katotohanang inyong inihahayag. Naway gawin namin ang inyong kalooban ng may kagalakan at mamuhay bilang mga kasapi ng inyong sambahayan, na pinagbubuklod ng pag-ibig at iisang layunin. Sa kapayapaan at kapangyarihan ni Kristo kami ay nananalangin, Amen.